Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. At sa oras na ito, ako po'y magbabahagi ng konting kaalaman at gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Talakayin ko po sa inyo pinamagatang Developing Your Friendship with God. Tingnan po natin yung sinasabi ng John chapter 15 verse 14. Babasahin ko muna po Ito po sabi ng Bible, "Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo." Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Can you imagine, mga minamahal, mga kapatid, na ang Diyos kahit makapangyarihan, ang Diyos kahit mataas, ang Diyos kahit siya ang lumikha sa atin, ay nais niyang maging kaibigan ang bawat tao, na kahit gaano ang taas niya, willing siyang bumaba, pumantay sa atin at makipagkaibigan. Kung gagawin natin ang mga inuutos niya, kung gagawin natin ang kalooban niya. Yun po yung nakalagay sa talata. So nais kong malaman nyo, we have a friendly God. We have a friendly Savior. Kaya dapat ang church natin ngayon, dapat pagka tayo may church, dapat yung church na yun ay friendly church. Ako bilang pastor, dapat ako ay friendly pastor. Dapat meron tayong mga friendly members, friendly workers. Si Jesus nga ay may title sa Bible na friend of sinners. Kasi laging nakikimingle si Jesus sa mga makasalanan, hindi para makiisa sa kanilang kasalanan, kundi para sila'y pangaralan ng Panginoong Hesus at ihayag ang kanyang salita. So napakasarap isipin kapag nakita natin yung salitang o katagang kaibigan na meron tayo noon. So masarap pong ito'y ma-develop, developing our friendship with God. Magbibigay ako ng 3 puntos regarding dito sa friendship na aking sinasabi. Una, kung i-consider natin yung salitang kaibigan o pakikipagkaibigan, number 1, I must choose to be honest with God. Piliin nating maging honest sa Diyos dahil sa magkaibigan naman na pang tao, pag magkaibigan yan bilang tao, maniwala ka, yan, sinasabihan niya ng lahat ng bagay yung kanyang kaibigan. Nagkakaalaman sila ng mga sikreto, lahat sinasabi niya, nagiging honest siya sa kapwa-tao bilang kaibigan. How much more sa Diyos? So, I must choose to be honest with God. Ganito yung damdamin ni King David sa Bible, sa Old Testament. Kung ano man ang nararamdaman niya, sinasabi niya lahat sa Panginoon. So, i-develop natin ang ating friendship sa Diyos. Unang step, I must choose to be honest with God. Number 2, I must choose to obey God in faith. Kung gusto natin makipagkaibigan sa Diyos, sundin natin ang Diyos lagi sa pamamagitan ng pananampalataya at humingi tayo ng biyaya sa Kanya para masunod natin ito. Minsan kasi ang mga pinag-uutos ng Diyos parang hindi natin kaya dahil mabigat. Pero kaya natin yan. Nandiyan ang biyaya ng Diyos, willing siyang tumulong sa atin. So ito yung point number 2 in developing our friendship with God. I must choose to obey God in faith. And number 3, I must choose to value what God values. Kung talagang gusto mo maging kaibigan ng Diyos, gusto mo makipagkaibigan sa Diyos, pahalagahan mo kung ano ang mahalaga sa Diyos. Yun, I must choose to value what God values. Magko-close po ako dito. Meron pong English publication na naglunsad na magbibigay ng malaking premyo kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamagandang definition ng salitang friend or friendship. Siyempre, maraming nag-entry nung ilalaban nilang definition regarding pagkakaibigan. Alam nyo, ang nabunot na pinaka-nanalo na pinili nila na nagkaroon ng award, ito po, yung definition na ito regarding friendship. The one who comes in when the whole world has gone out. The one who comes in when the whole world has gone out. So mga minamahal, mga kapatid, willing makipagkaibigan ng Diyos. Nag-aantay lang siya kahit tao lang tayo. Provided na sundin natin siya, magpakababa tayo, magpasakop tayo sa Kanya, sampalatayanan natin siya, pagtiwalaan natin siya,
developing our friendship with God. So hanggang dito lang muli ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano. Testing mic 1 check, hello. Testing mic 1 check, hello. Okay. Testing mic 1. Sa dalawa pa lang tayo, no?